So walang pumasok. So walang pumasok mga lods mga idol, pero pagka pindutin natin yung busina sa taas, ayan, so tumutunog yung relay. Ayan, kahit walang supply yung relay, tumutunog pa rin. Kaya magandang araw mga lods mga idol. Ayan, so meron ulit tayong unit dito, itong Muse 40 na in-overhaul natin. So wala siyang busina. Yan mga lods mga idol. So ipaparinig ko sa inyo or papakita ko sa inyo. So turn on ang ignition. So pindutin natin ang kanyang busina. Ayan, so habang pinipindot natin mga lods mga idol, lumalagitik lang dito sa part ng kanyang busina. Ayan, so dito na parte lumalagitik lang yung relay. So ayaw tumunog. Yan yun, ito-troubleshoot natin ngayon mga lods mga idol, kung ano bang possible na problema. Relay ba, yung mismong busina, or kanyang wiring. So buksan natin yung bandang harapan para magkaroon kayo ng idea. Pwede nyo i-apply sa inyong motor. Kahit anong motor to mga lods mga idol, applicable to. Pwede nyo gawin or gayahin yung gagawin natin. So tanggalin muna natin yung kanyang fairing sa harapan para matrace natin yung kanyang problema mga lods mga idol. So ayan mga lods mga idol, so natanggal natin yung kanyang takip sa harapan. So andito na siya. At nilabas ko na rin yung kanyang relay. Ayan. So nakabalot yan kanina, pero tinanggal ko yung kanyang tape para ma-expose, para pag-test natin kitang kita nyo mga lods mga idol. Ayan, so nakita natin yung yung output papunta sa busina nung relay na number 87 ay hindi gaanong nakakapit, pero wag tayong bumasa dyan. So test muna natin lahat ng kanyang connection kung okay ba, kompleto ba lahat ng kanyang wiring mga lods mga idol. Yan, so gamitin natin siya ng test light, ang ating mahiwagang test light mga lods mga idol. So ayan mga lods mga idol, test na natin ang kanyang relay gamit ang test light. Pero syempre dahil hindi ganong makita doon, so dito sa ating relay may connection ang ating relay mga lods mga idol. Kung titignan nyo tong relay na hawak ko, so parehas lang doon sa relay na yon. Ito yung kanyang connection, yung number 85 at number 86, yan yung kanyang coil, yung kanyang trigger. Yan ang papasok dyan mga lods mga idol ay positive at negative. Ito naman yung kanyang number 87. Ito naman yung output papunta sa ating busina mismo. At yung number 30, yan yung kanyang main supply na dadaan sa fuse mga lods mga idol. So ngayon yun ang ititest natin sa kanyang mga terminal. So sasabihin ko na lang yung mga number para maintindihan nyo. So kahit di ko na ipakita dahil di natin mahawakan ng camera mga lods mga idol. So ayan, so ilagay natin sa ground ang ating test light. Gawin natin sa ground, yan. Tapos i-test natin ang number 30. Ito yung main supply na galing sa battery. Dapat pag tinusok natin ang terminal na number 30, gamit ang test light, ay iilaw yan. Oy, so wala mga lods mga idol. So wala siyang supply sa number 30. Yan, number 30 yan. So ito yung kanyang main supply sana na galing sa battery. Ayan. So walang pumasok. So walang pumasok mga lods mga idol, pero pagka pindutin natin yung busina sa taas, ayan, so tumutunog yung relay. Ayan, kahit walang supply yung relay, tumutunog pa rin. Kaya madadaya kayo, kala nyo ay sira ang relay or sira ang busina, pero dito pala walang pumasok na positive galing sa ating battery. So pangalawa, isunod natin ang number 85, number 85 by 86 mga lods mga idol. Yung sunod natin na i-test. Ayun, ito yung kanyang accessory wire. So kahit hindi mo pinipindot yung busina, meron na palagi ito, pero galing sa susian to mga lods mga idol. So patayin ko yung susian. Nakita nyo nakailaw. Pag patayin ko yung susian, sa kabila mamatay yan. Ayan mga lods mga idol, yan yung accessory wire. Ibig sabihin pag accessory wire yung number 86, yung kabila naman number 85 ay ground naman mga lods mga idol. Dito naman ay ground. So dito dapat hindi ilaw pag tinusok natin ang test light dahil naka-ground yung kabila. Pag tinusok natin yan ay hindi ilaw. Pero pag yung kabila ng test light natin nilagay natin sa positive, dapat iilaw to mga lods mga idol, kahit di natin sinususi. So ilagay ko lang mga lods mga idol yung dulo ng test clip natin sa positive. So ayan na mga lods mga idol. So nirekta ko na yung dulo ng test light natin sa positive doon sa battery. Ngayon ititest natin tong isa, dapat iilaw to mga lods mga idol. Oh, sana mali. O yan, dapat iilaw yan mga lods mga idol pag pinundot ko yung kanyang push pindutan ng busina. Tingnan nyo, ayan, so yan yung trigger nya galing sa ating pindutan. So kompleto ang linya ng ating switch ng busina, kompleto rin ang kanyang supply ng accessory. Ang nawawala mga lods mga idol ay yung kanyang supply mga lods mga idol. Yun ang hanapin natin kung bakit walang supply to. Posibleng naputol or natanggal or wala na.
Di nila nailagay mga lods mga idol. So yun ang hanapin natin, bakit walang supply na positive ang ating relay. So tignan natin mga lods mga idol. So ayan na mga lods mga idol. So ito na, nahanap ko na yung kanyang supply. Ito yung kanyang positive na supply, pinaka-supply ng ating relay na number 30. Ayan. So nakita ko mga lods mga idol, kaya pala wala siyang supply. So dumaan sa switch. Ayan, dumaan sa switch yung kanyang main supply na positive. So hindi dumaan sa fuse mga lods mga idol. So hindi dumaan sa fuse at hindi rin rekta sa kanyang battery. Alam nyo kung bakit? Itong nilagyan nila switch na main supply ng relay ay accessory wire din mga lods mga idol. So maling mali. Pagka sinusupplyan natin ang relay nating busina para maganda ang tunog, dapat ay galing mismo sa positive ng battery na may fuse mga lods mga idol. So nakita nyo, ayan. Ayan, so i-on ko ang susi, on. Ayan mga lods mga idol. Ayan siya, umilaw siya mga lods mga idol. Yan. Umilaw siya. Ayan, umilaw siya, nakaunang susi. Pero patayin ko yung susi mga lods mga idol. Yan. Yan, tignan nyo. So, dumikit sa ground. So, ayan, naka-on mga lods mga idol. Ayan. Patayin ko yung susi. So, yan. Patayin ko yung susi mga lods mga idol. Yan. So patayin ko. Ayan. So accessory wire siya. So ipakita ko sa inyo mga lods mga idol, para makita nyo ng maayos. Ayan siya mga lods mga idol. So nakakabit yung ating test light. Ayan. So i-on ko yung susi. Ayan. So i-on ko yung susi. Yan, on. Nakita nyo mga lods mga idol. So umiilaw yung ating test light. Ang kinuha nilang main supply ng pinaka-supply ng relay ay accessory wire din mga lods mga idol. So maling mali. Dapat ang main supply ng ating fuse ay ang main supply ng ating relay sa number 30 dapat nang gagaling sa positive mismo ng battery na may fuse mga lods mga idol. So mas pwede pa tayong mag-tap dito sa ating susian, yung main supply ng susian, dahil may fuse na yan, kaysa doon tayo sa accessory wire nakabit mga lods mga idol. So pinadaan niya naman sa switch. Ayan, so safe din naman kasi may patayan na switch yung supply ng ating relay. Kahit walang fuse, ang pangit lang at ang mali lang ay sa accessory wire din siya kumuha mga lods mga idol. Ngayon babaguhin natin to. Ang kukunin natin na main supply ng relay ay kuha tayo sa positive ng battery mga lods mga idol. Yun lang, lagyan natin ang fuse mga lods mga idol. So gawa muna tayo ng panibagong linya. So ilagay muna natin tong kanyang supply ng relay sa positive ng battery, hindi sa accessory wire mga lods mga idol. Ganun ang gawin natin pag naglalagay tayo ng relay. So ito na mga lods mga idol. So yung nilinyahan natin na panibago, dahil wala tayong fuse na available, so sa switch muna siya pinadaan. So ginaya lang natin yung ginawa nila, pero ang pinadaan natin sa switch ay galing na sa battery mga lods mga idol. So hindi na siya accessory wire. So kahit yan, so ikabit natin. Tap ko muna mga lods mga idol para makita nyo. Yan. Yan, so nakatap na siya. At nakailaw na rin siya. So kahit patayin ko na yung susi, yan. Kahit i-on off ko yung susi mga lods mga idol, yan. Yan, kahit on off ko yung susi, yan, so hindi na mamamatay dahil galing na yan sa battery. Mas malakas ang supply niyan sa ating relay. Mas malakas yung kuryente na ibabato ng relay sa ating busina, para at least kahit maliit yung busina natin, mas maganda ang tunog mga lods mga idol. So ngayon, okay na, may positive na tayo na galing sa battery, na hindi galing sa accessory wire. So itatap na natin sa kanyang relay at patunugin na natin mga lods mga idol. So itap ko muna. So dito yan mga lods mga idol. So dito yan. So i-sample ko lang mga lods mga idol. Sample natin dahil para marinig nyo kung tutunog ba. Ayan. So nakatap na dito sa number 30. So patunugin muna natin bago natin ibalutin ng tape or i-organize. So yun natin ang susi. Ayan. So yun natin ang susi. Patunugin natin ang busina. Hop. Di pa pala nakakabit yung kanyang trigger na isa. Wait lang mga lods mga idol. Ayan. So hindi nakakabit yung kanyang isang wire. Ayan. So nakabit na lahat. Yung kanyang trigger na dalawa, 8586, number 30, number 87. So nakabit na rin yung number 87 sa busina. Yung ground ng busina, rekta rin sa battery yan. Ayan, so kompleto na. So pindutin natin ang kanyang, ayan, yung kanyang switch. Ayan, dinig nyo mga lods mga idol.
kahit maliit yung busina niya, mas malakas yung tunog niya kaysa doon sa isa kanina. Kaysa maglagay kayo sa accessory wire, so doon na lang natin kunin sa positive, lagyan natin ng fuse. At syempre kung walang fuse, safe na rin naman kung may relay. At syempre kung may switch, okay rin naman. Pero mas maganda pa rin may fuse, yun ang advice ko sa inyo. Pero ngayon dahil wala yung may-ari, walang bibili, so pinadaan lang din natin sa switch mga lods mga idol. So yun na, okay na. So malakas na mga lods mga idol dahil ang main supply natin ay galing sa battery. So ngayon i-organize ko muna mga lods mga idol at ibabalik natin ang kanyang mga fairing. So balutin ko muna ng tape. So yan na mga lods mga idol, so na-organize na natin. So nakabit natin ang relay. Ayan, so ito yung supply natin kanina na positive, okay na rin. Yung kanyang ground rekta sa battery, okay na rin. So ngayon balik natin ang kanyang fairings mga lods mga idol. So yan, okay na mga lods mga idol. So nabuo natin. So yun lang ang naging problema. So nagluko lang yung switch na to na ginawa nila, na sinuplayan nila ng kanyang supply na galing sa accessory at yung kanyang wire papunta sa 87 ng relay na wire na papunta sa ating busina na naglulus mga lods mga idol. So ngayon okay na. So okay na mga lods mga idol. So yun ang video natin ngayon mga lods mga idol. Sana may idea kayo na nakuha sa video natin ngayon. So salamat sa panonood mga lods mga idol.